American friends, it's my custom to talk to my countrymen in our native tongue. Sometimes a lot gets lost in translation, so I do apologize. Talagang buhay na buhay ko kayo ngayon, at tamang-tama dahil... Kita naman yun, pareho namin, buhay na buhay rin. Kasi sabi ko sa akin na, sabi ko na tinitingnan ko itong ating mga member ng kabinete, medyo sabi ko, bakit parang sisingkit na mata niyo ngayon? Tapos pinalala, sabi ko sa kanila, hindi ba nakatulog naman kayo ng Martes? Umalis tayo ng Miyerkules. Miyerkules pa lang yan, hindi dapat kompleto tulog niyo. So, naalala ko, share ko nila sa inyo, naalala ko dalawang nasabi sa akin, pag-usapan natin yung mga kababayan natin na umaalis ng bansa. Meron isang sa mga kababayan natin pupunta na Amerika, sabi niya, nakamiso kaibigan na matagal na nasa Amerika. Sabi niya, parang matagal, yung hindi ako masyadong mag-English, tulungan mo naman ako. Sabi niya, ano kailangan mong tulong? Tulungan mo naman ako, paano kumain dyan? Hindi ko alam, paano umorder, saan order, ganyan. Madali yan, ganyan. Maghahanap ka ng lugar, no? Kadalasan ang pangalan, diner. Spell pa, D-I-N-E-R. Okay. Sabi niya, anong gagawin ko dyan? Pagpasok mo dyan, o-order ka. Doon ka sa counter para mabilis. Sabi niya, ano ordering ko? May pinakamadali ka niya, coffee and donuts, please. Sabi niya, ano naman yun? May kape at donut. Okay, masarap yan. Tapos kung may problema ka, magkita tayo doon, sabi ng kaibigan niya. Tumakbo po yung isang buwan, no? bago nakasunod yung kaibigan niya matagal sa Amerika. So nung nagkita na naman sila, ako pare, buti lang dumating ka. Sabi niya, bakit naman? Kasi kanya, almusal, tanghalian, napuna, coffee and donuts ako. Purgang-purga na ako. Kanya, turuan mo naman ako ng iba kung pwede lang. No? So sabi ng tao, pare, yun lang pala madali yan. Kanya, bukas, pagbalik mo to sa diner, sabi mo naman, ham and eggs, please. Ano naman yan? May di hamon at itlog. Sabi niya, hamon at itlog. Itaw naman, di ba? Nung gabi pa lang, pinapanaginipan na niya yung hamon at itlog. Kung kayo naman ng isang buwan nga kayo kumakain ng, di ba, coffee and donuts, medyo ibang klase na talaga hamon at itlog. So, ang aga niya gumising para makaalmusal ng iba naman. Punta siya doon sa diner na paborito niya. Upo na naman siya sa counter. Nakita na naman yung parati niya in order. Ham and eggs, please. Sagot sa kanya, fine. How'd you like your eggs? Sagot niya ngayon, pardon? You know, boiled, scrambled, fried, sunny side up, over easy. Haba, lahat ng, pati Benedict, nasabi na, no? Sabi ng tao, okay, coffee and donuts, please. Yung, meron pa akong isa. Dahil yung Pilipino talaga, matapang. Okay. Pag hindi kaya, pipilitin alamin. Okay. Nung araw po na may base pang Amerikano sa ating bansa, may mga dumadalo sa Tarlac. May nagpagupito sa amin sa Tarlac. Nung nagpagupit, yung barbero natapos na. Di ba yung barbero, siyempre, ahiti pa yung patilya. Ganyan. Nung natapos, yung hinahasa ulit yung labaha. Okay. Sabi niya, paano ko ba sabihin dito, tapos na? Alam ko na. Sabi ng tao, hey Joe, this is your the end. Yung labaho, hinahasa, ganyan. Takbo yung ating kaibigang Amerikano. Then, naninigurado lang akong gising sila, kaya... Huwag kayong mag-alala, may silang itong talumpati natin, 13 pahin na yung ginawa nila. First time ko dito, tsaka baka last time mo. Siyempre, 1 year, 1 month na lang manatitira sa atin. More or less, no? Sabi yun ni Consul, si Rizal Ho dumalo dito. Sabi, napag-isip lang ako. Mayo rin raw dumalo ba? Pareho tayo, Mayo. Si Jose Rizal, natapos sa Lunete. Kasi sa angkan ho namin, yung lolo ko sa tuhod, Katipunero, nakulong po siya sa Port Santiago. Okay. Lolo ko naman po, nakulong rin. Di ba, naiwan ni Quezon doon, kinulong naman sa Port Santiago rin mo pala. Ang tatay ko naman yung pangatlo sa, about generation, meron kami nakukulong. Tatay ko, Port Bonifacio. 7 taon, 7 buwan ho, inabot naman sa kanya. Sabi ko, ako lang politiko sa henerasyon ko. Baka ako naman susunod sa kanila. At kung ako naman makukulong, pakiusap ko, pwede sa the fort na lang. Alam mo, nakakumpara tayo kayo sa Rizal, medyo... Tatay ko naman, napalaya, maski pa, no? I'm sure,
It's nice, no, that perhaps there really is some fortuitous circumstance that brought me here in May. Anyway, dito na ho tayo sa formal na parte. Kaya maglala, bibilisan ko to para kunyari 6 na pahina lang to. Unang beses ko nga po ito makabisita ng Chicago, kaya nang matunugan ko pong tuloy na ang working visit natin dito, talaga na-excite po ako. Sabi ko, chance ako na matupad. Isa sa medyo mababa kong pangarap, matikman ang inyong deep dish pizza. Nung nasa Boston ho kasi kami, ini-introduce yung deep dish pizza, 83. Eksakto bago kami umalis. So nakita ko po yung advertisement, hindi ko nakita yung pizza. Buti naman, pwede pa ako kumain ng pizza, nakaabot na ako ng Chicago, home, the deep dish. At nasubukan ko na ako kanina, masarap po pala talaga. No? Siyempre po, pangalawa lang yung pagtitikim sa talagang pinananabigan natin. Number 1 po sa listahan natin ang mga kamusta kayo, ang mga boss nating nanditong, mga kababayan natin mga Pilipino. At kita kung buhay na buhay kayo, kaya talaga sulit na sulit ang pagbisita ko sa inyo. No? Tinagray nga pong Windy City itong Chicago, pero talagang sa init po ng inyong pagtanggap, pakiramdam po, hindi yata ako nakaalis na Maynila. Kaya mula po sa ating buong delegasyon, maraming salamat po sa inyo lahat. Naalala ko po, last year lang tinanggap ko sa Malacanang courtesy call ng Philippine Medical Association in Chicago, or of Chicago. Personal ko po silang pinasalamatan sa taon-taon nilang pagbabalik sa Pilipinas para magsagawa ng medical missions at magbigay kalinga sa mga nangangailangan nating kababayan. Sa kanilang pagbisita sa mga komunidad na nasalanta ng Bagyong Yolanda, talagang marami ang naaruga at napabilis ang pagbabalik sa normal na pamumuhay. Naalala ko rin po, noong panahon ng martial law at nung na-exile ang pamilya namin sa Boston, nagpamalas din ng malasakit ang mga profesional nating kababayan sa ibang lugar o iba't ibang lugar tulad po dito sa Chicago. Kahit pa nasa ibayong dagat, nananatili kayong nakatutok sa pagsusulong ng kapakanan ng ating inang bayan. Kaya muli, sa inyong narito ngayon, sa humigit kumulang 70,000 Pilipinong namamalagi rito sa Chicago at sa bawat isa nagmamalasakit sa bansa mula noon hanggang ngayon, taos puso po akong nagpapasalamat sa ngalan ng sambayanan sa inyo pong lahat. Siyempre, hindi ko rin po makakalimutan. Nung nakaraang presidential elections, nanalo po ako. Siguro naman kaya ako nasa harap niyo. At sa totoo lang po, overwhelming sa absentee votes. Yung overwhelming, hindi ho 2 boto ko, isa kalaban. Hindi ho. Malaki ang lamang natin doon. At doon po, ulit. No? Talagang bahagi po kayo sa pagbabagong ito. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Noong nga pong 2010, pinili ng sambayan ng Pilipinong bagtasin ang Dangmatwid. Sabi ng ating mga boss, itigil na ang korupsyon at balikong sistema ng pamamahala. Simulan na nating itaguyod ang gobyernong tunay na magsisilbi sa bansa at magbibigay lakas sa mga kababayan nating makaalpas sa kahirapan. Ngayon ang tanong po, ano na ba ang nararating natin sa paghakbang sa Dangmatwid? Gusto ko po sanang bigyan kayo ng ideya sa pinagmulan natin, kung nasa na tayo ngayon, at kung ano pa ang pwede natin magawa. Salamat ka po. At may pagkakataon akong diretsong maibalita sa inyo ang tinatamasa nating ngayong pagbabago. Lalo po sa panahong ito kung saan tila hindi pa rin buwibenta at hindi pa rin trending ang pagbabahagi ng magagandang balita. Kaya ang request ko nga po sa inyo lahat, ito po sana ang aking mga babanggitin. Kumbaga po sa Facebook ay wag lang po sana ninyong i-like, sana i-share na rin po ninyo. Pero totoo po yun. Pag nakakausap natin ibang miyembro ng media, sabi ko, bakit ba puro negative news ang nilalabas nyo? Sagot sa akin, trabaho namin. Yung positive news, hindi ba kasali sa news? Sabi niya, hindi, kailangan nyo gawin yun. Normal yan. Pero pag may kulang pa kayo, di ba kunyari, naalala niyo yung kasabihan, pag politika raw, 10 ang hiniling sa'yo, 10 ang pinagbigyan mo. Yung 10 na pinagbigyan mo, makakalimutan, yung 10 lang maalala. Dito kakon, 10 hiniling nyo, yung 11, 12, 13 hihilingin pa nyo, yun ang nireklamo nyo.
Kaya sabi nga, paki-share na lang. Unahin na po natin ang usapin ng korupsyon. Alam naman natin matagal nang sagabal sa pag-unlad ng Pilipinas po ito. First step po natin na maupo sa pwesto, nagtalaga tayo ng tuwid at maasahang mga pinuno. Kasabay nito, nilinis at patuloy natin nililinis ang burokrasya at ang kalakang lipunan. Sa suma total po, 637 kaso na ang naisampa natin sa ilalim ng iba't ibang mga programa na may mga pangalang sumusunod. Revenue Integrity Protection Service ng Department of Finance o RIPS na nagbabantay sa mga nangongolekta ng ating buwis, hintiwali, kinakasuhan. Sa programang Run After the Smugglers or RATS na program ng Bureau of Customs at sa Run After Tax Evaders ng Bureau of Internal Revenue. Nabalitaan na rin po siguro ninyo ang mga kilalang politikong dating itinuturing na untouchable sa pamahalaan. Ngayon, nasa kanila po mga piitan. At kung hindi man po ay naka-hospital arrest. Mga ahensyang dati notorious sa katiwalian, modelo na ngayon ng good governance. Sa halimbawa lang po, Department of Public Works and Highways, na dahil sa mabuting pamamahala, ayon sa huling tala, noong Marso ng taong kasalukuyan, ay umabot na ang savings sa 39 billion pesos. Gayun din, tumaas ang rango natin sa Transparency International Corruption Perception Index mula ika-130 bansa noong 2010, nasa pang-85 na po tayong least corrupt. Ating nga pong batay ang prinsipyo, good governance equals good economics equals good quality inclusive growth. Kaya po sa usaping pang-ekonomiya, kalimutan na natin ang bansag na sick man of Asia, ang turing sa atin ng ibang bansa ngayon, darling of Asia. Tuloy-tuloy po ang positibong pagkilala sa atin ng buong mundo. Investment grade status na po tayo sa kasalukuyan. 33 spots ang inangat natin sa Global Competitiveness Report ng World Economic Forum. 49 spots ang increase sa Ease of Doing Business Report ng World Bank. At ayon naman sa Bloomberg, inaasahang magiging world's second fastest growing economy ang Pilipinas ngayong taon. Talaga po makasaysayan po itong mga nakakamit natin. Mula 2010 hanggang 2014, nagtala tayo ng average GDP growth ng 6.3%. Ito po ang pinakamabilis na paglago ng ating ekonomiya sa loob ng nakaraang 40 taon. Target naman natin 7 to 8% GDP growth ngayong 2015. Sabi po ng ating economic managers, kapag naabot natin ito, ang resultang 6-year average ang magiging pinakamabilis na paglago ng ating ekonomiya mula pa 1955 o sa loob ng makalipas na 60 taon. May konti akong dagdag na paniwala mangyayari po yan. Dahil 1955 po kinasal yata yung magulang ko. So doon nila ako ipinunla. Pero ako hindi 1955 ha. May dalawa akong kapatid na nauna sa akin. Pagdating po sa foreign direct investments, namao po tayo sa pwesto noong 2010. Nasa $1.07 billion lamang po ito. Nitong 2014, pumalo na po ito sa $6.2 billion, which is 479.28% increase. Ngayon, proud po yung mga writer ko. Sabi na, ipalala ko lang ho sa inyo, hindi po ito na panaginip, hindi po ito wishful thinking, tunay na mga datos po ang naririnig nyo. Sa kabila nito, hindi pa ho tayo makukontento. Alam nating simula pa lang ito at marami pa tayong magagawang pagbabago. Tingnan po ninyo, kapag maunlad ang ekonomiya, tataas ang kumpiyansa ng investors na tumaya sa isang bansa. Dadami ang mga bagong negosyo, dadami rin ang malilikang trabaho. Resulta, higit na oportunidad sa pag-asenso para sa mas maraming Pilipino. At kakabit ito, siyempre, lalago rin ang buwis na makukolekta ng inyong gobyerno. Ibig sabihin, madadagdagan din ang maitatayo natin mga infrastruktura at iigting ang serbisyong panlipunan. Ito naman po mga serbisyong panlipunan na ito, pagbubunga ng mas edukado, mas malusog at mas ligtas na Pilipino. Maitututok na ng mga kababayan natin ang enerhiya nila sa pag-abot ng kanilang potensyal kaysa sa pag-iintindi sa
pangunahin nilang pangangailangan o sa mga pangunahing pangangailangan. Dadami ang alam nila at uhusay sila sa kanilang trabaho na siya namang lalo magpaparangkada sa ating ekonomiya. Virtuous cycle po ang tawag dito, na isa sa mga susi para sa mga matagalan at permanenteng pagbabago sa ating bansa. Kaya nga po, para masigurong masusulit na mga kababayan natin ang bubukas sa oportunidad, tuloy ang pagbuhos natin ng pondo sa ating Human Development Agenda. Ang budget para sa mga serbisyong panlipunan, lahat nagsitaasan. Mula taong 2010, halos dumoble na ang budget ng Department of Education. Ang DOH o Department of Health, higit sa triple ang inaangat. Ang DSWD, 606% ang itinaas. Nagawa natin ito nang hindi na ay nagdadagdag ng buwis maliban sa tinatawag na sin tax o yung buwis na ipinapatong sa tobacco at alkohol na isinabatas upang ilayo sa bisyo at sakit ang ating mga kababayan. Pasensya po. Pangunahin po sa ating mga inisyatiba ang Pantawid Pamilya Pilipino Program. Noong nakaraang administrasyon, nasa 800,000 kabahayan ang naitalang benepisyaryo nito. Ngayon po, nasa 4.43 milyong kabahayan na ang nakikinabang dito. Alam po kasi ninyo, panahon pa ng aking ina, noong 1988, nang magkaroon ng free high school education program sa bansa. Naging libre nga po ang secondary education. Yung nga lang, ay naging klaro rin ang suliranin ng out-of-school youth sa ating bansa. Paano ka naman mapapasok o makakapasok sa eskwela kung walang pamasahe, kung kailangan tulungan ng magulang sa hanap buhay o kung sakitin at mahina ang katawan? Ito pong Pantawid Pamilya na programa ang nakita natin tugon dito, kung saan bibigyan ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryo at ang kondisyon po, siguruhing pumapasok ang mga bata sa eskwela. Win-win situation po, di po ba? Sa sektor naman ng kalusugan, layunin ng ating universal healthcare ang layunin po natin ay universal healthcare. Kaya't pinalalawig na pa natin ang coverage ng PhilHealth program. Makikita po sa datos ang diferensya. Noong 2010, ang saklaw ng programa, 47.07 million individuals. Nitong 2014, naitaas na natin to sa 86.22 million individuals. Halos doble po. Sa edukasyon naman po, kapag sinabing mana, hindi automatic nga ho pala maganda ang ipinamamana. Halimbawa, ang ipinamana po sa ating kakulangan sa classroom sa nakaraang administrasyon, 6,800. Noong 2013, napunan na po natin ang lahat ng kakulangan ng ating po mga classrooms. Ganito rin po ang nangyari sa minana nating backlog na 61.7 million textbooks at 2.5 million school seats na naisara natin ang backlog noong taong 2012. Siyempre po, pati mga pangangailangan sa ating napipitong K-12 Basic Education Program. Dinagdagan po natin ng 2 taon ng ating Basic Education Program. Inumpisang punuin na rin para sa taong 2014 at 2015, nakapaglaan po tayo ng budget na 45.62 billion pesos para makapagpatayo ng 29,800 classroom at 560 milyong piso naman para sa 800,000 mga upuan para di sa eskwelahan nito. Good news din po ang hatid ng ating Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Mula naman ng kulang tayo, nakapagtala na sila ng mahigit 7.4 million graduates sa iba't ibang kurso nila sa ilalim na kanilang Technical and Vocational Education and Training Program. Kailan alam po o kailan lang po nakausap ko si Secretary Joel Villanueva. Kwento niya sa akin, meron isang trainee at parang siya raw itinutuya ng kanyang mga kaibigan nung sinasabi niya gusto niya maging mekaniko. At sa tulong ng TESDA ay naging mekaniko nga. Pinagtatawa ng araw po siya nung mga tumutuya sa kanya. Ngayon po tapos na siya po ay nagtrabaho sa Australia. At ano po ang kanyang kinikita? Ganito lang po, doble sa sweldo ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang sweldo niya. Nabigyan po tayo ng ideya sa pwede kong alternatibong karera pagbaba sa pwesto sa 2016. Ang ating nga pong pagtutok sa ekonomiya, katambal ng pagpapaigting ng ating Human Development Agenda, tunay ng nanganganak ng mga positibong bunga. Pagdating po sa job generation, naitala po natin noong Oktubre 2014 ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 10 taon. Linawin ko lang din po ito. Itong employment rate natin, totoong-totoo, wala pong hocus-pocus sa numero.
Hindi po yung nagtrabaho ka lang na isang linggo bilang taga-walis sa karsada, may trabaho ka na. Hindi ho ganun trabaho ang pinag-usapan natin dito. Dapat permanente at pamatagalan. Tunay na trabaho po ito at hindi lang basta magpaganda ng datos para magpapogi sa publiko. Nakausap ko nga po si Secretary Baldos at dito po sa taas ng ating Department of Labor and Employment. Ayon sa kanilang pinakahuling jobs fit report, pumapalo sa average na 150,000 ang nationwide vacancy postings sa bansa kada buwan. Sabi rin ng ulat ito, para sa taong 2013 hanggang 2020, talagang marami tayong in-demand at hard-to-fill occupations. Kabilang po rito, ang accountant o accounting staff, pati na rin computer programmers. Ang totoo nga po, nang pumunta ako sa Bicol State University, nakausap ko ang kanilang presidente. At nagkwentuhan kami tungkol sa accounting. Nung bata ho kasi marami, di ba? Parang Bachelor of Science, major in accounting, Bachelor of Commerce, parang dami nung ganung degree. Sabi ng presidente ng Bicol State University, sila raw po ang nagtuturo ng accountancy program o may accountancy program sila. Nagpo-produce sila ng marami accountants at maganda po yung kanilang programa. Pero ang kanilang mismong accounting department, hindi nila mapuno. Ang dahilan, third year pa lang ng estudyante nila, kinukuha na raw po o nire-recruit na ng mga tanyag na accounting at auditing firms. Alam naman po natin yung accounting 4-year course, may 1 year. 1 year pa para sa review bago ng board exams. Third year nire-recruit na. Kaya pati yung eskwela nagtuturo, hindi makapuno na kanila accountants. Ganito rin po ang storya na makausap ko si Secretary na naman Joel Villanueva ng TESDA. Position daw po sa electrician, plumbers, refrigeration, air conditioning technicians, heavy equipment, trainers, and operators. Hirap din silang mapunan. Napaisip nga po ako. At kung minsan naisip ko, talagang ganun na ako katanda. Pero alam ko, mas matanda sa akin ng konti siya, yung Ambassador Quisha. Nauwi ko kayo noong araw. Di ba? Noon, kadalasan natin makikita nakapaskil sa mga gusali, no vacancy. Ngayon naman po, ang nagkalat na pong mga sign for immediate hiring. Yung iba nga po mga kumpanya, kanya-kanyang gimmick para maingganyo ang mga taong sa kanila mag-apply. Example po nito, merong call center. Sabi po nung kanilang billboard, magpa-interview ko sa kanila, no? At tapos ng interview mo, sagot na nila yung almusal mo. Sa McDonald's pa ho yata. Ang isa naman nag-hire, sabi naman ng isang kumpanya, pagtapos ka nag-interview at na-hire ka nila, no? Hindi ba pag may bagong trabaho, nagbo-blow out tayo? Sagot na rin nila yung celebration ng iyong pamilya, yung celebratory dinner. Pag-apply ka sa kanila at matanggap. Sabi, punto ko lang po, kayo ba, naisip ba ninyong aabot tayo sa puntong ito kung saan ang pinoproblema natin at ay kung paano matitrain ang mga kababayan natin makapasok sa trabaho kaysa yung graduate ng graduate at walang makuhang trabaho? Para masolusyonan po ito, nakikipag-ugnayan na ang DOLE, o matagal na nakikipag-ugnayan ng DOLE, TESDA, sa mga industriya para gawing mas accessible Sensya na kayo. Gawing mas accessible and in-demand at hard-to-fill occupations ito. Nariyan po ang kanilang nationwide job fairs, ang pinaigting na PhilJobNet na naglilista ng job vacancies sa kanilang website at ang Job Start Philippines program na layong pabilisin ang paghahanap ng trabaho ng ating mga aplikante sa pamamagitan ng career guidance services, life skills at technical training at internship program. Dahil po sa mga inisitibang tulad nito, napupunuan na natin ang mga bakanting trabaho sa merkado. Pati po sa usaping pang-infrastruktura, talagang ang Pilipinas nagbabago na. Yung mga proyektong pagkatagal-tagal lang nabinbin, yung mga planong talagang napako lang sa pangako, isa-isa na natin pinapatayo at isa na sa konkreto. Naalala ko po tuloy, kailan lang po pumunta tayo sa lalawigan ng Isabela. Meron daw pong inauguration ng Santulay. Ang tawag po dito ay Lulutang Bridge. Ako, bakit kaya ganun ang pangalan? Ang tawag kaya, ang buong pangalan kaya nito Lulutang at Lulubog Bridge. At natuklasan po natin, nung araw pa lang, meron talagang tulay doon na spillway bridge. No? So, talagang pag malakas yung tubig, lumubog. Pag ibabaw yung tubig, nakalutang. Problema po, ito nga, talagang decide siya na kung aapaw yung tubig, kaya niyang tanggapin yung pag-apaw. Kaya, nung naging masama ang panahon ng taon 1995, maraming mga trosong pinutol na illegal dagger at debris. No?
ang rumagasa dito sa ilog na to, giniba itong Lulutang Bridge ito. At tuloy na nga po yung si Lulutang lumubog. Sakit po, 1995 nangyari yun. Hindi po ba? Kung natapos na yung pag-aaral sa lugar, pwede pong nagawa ito sana mas mabilis ng panahon. Tayo na nga po nagpatayo nito ngayong taon natapos. At yan po ay natapos sa loob ng 4 na taon, dapat sana 3. Meron lang komplikasyon doon sa lupa kung saan nanggagaling foundation. Ngayon, dagdag ko lang po, no? Bawat proyekto natin, bahagi ng isang komprehensibong plano. Hindi po bara-bara at para masabi lang na tayo may nagawa. Hindi tayo bubuo ng kalsada tapos bubulong na lang sa hangin na sana may dumaan dito. No? Sana tumuloy ito sa kabilang bayan. Sana marami mamuhunan sa lugar nito. Hindi po tayo maasa sa sana. Kapag may itinayo tayo, ang mga pangangailangan kakabit nito, sinisikap nating maging kumpleto na. May mamumuhunang negosyante, may uusbong na industriya, may malilikhang mga trabaho. Lahat kasama na sa plano. Alam po nyo, nung nandun nga ako yung ating mga masipag na local government officials sa Isabela at yung kanilang kongresista, di inaugurate na yung tulay, 700 million po ang gastos doon. Sabi sa amin, meron pa kami pangalawang tulay na kailangan. At nung nasabi naman po ni Secretary Singson ng DPWH, nasa budget na yan, natanggal lang ng Senado, next year siguradong kasama na yan. Ay kung ganun po, meron pa kami pangatlong tulay na kulang. Sabi ko, okay. Di ba? Para pag nakakuha ka ng isa, thank you. Nakuha ka ng 2, you are very lucky. Nakakuha ka ng pangatlo, ikaw na lang yata anak ng Diyos. Pero isipin po nyo, malamang magagawa rin natin yung pangatlong yan. No? Dahil nga hindi binubulsa yung pondong dapat na mapunta din sa mga proyektong to. Ito mga nabanggit ko sa inyo. Ito mga nabanggit ko po sa inyo, preview na lang po sa pagbabagong talaga natatamasa natin. May kasabihan nga po, no? Actually kanta, dito po nang galing sa Amerika, you ain't seen nothing yet. Sinawil na lang ako kakanta dahil ako po medyo namamalat ng konti. Alam na taon po ang ating termino, hindi po natin sinasabing mararesolba natin lahat ng problema ng Pilipinas na nabigay sa ating panahon. Pero tingnan naman po ninyo, ngayon pa lang talagang napipitas na natin ang mga positibong bunga ng mga naipunlan nating reforma sa bansa. Ang susunod na mga administrasyon sa atin, pihadong aanihin din ang pinagsumikapan natin. Ito po ay kung hindi tayo maliligaw ng landas at kung tulad noong 2010 ay susuriin muli ninyo ang susunod nating mga pinuno. Ngayon palapit na ng palapit ang 2016, talagang lalo pong umiingay ang mga kumukontra sa atin. May nakakausap nga po ako, ang sabi sa akin, meron talagang mga kampong ang trabaho lang ay bumuti ko sa iyo. At hanapan ng mali ang bawat kilos mo. At kung walang mahanap, gumawa na lang. Kung bumuhos ang malakas na bagyo, kasalanan mo. Kung mag-traffic sa EDSA, kasalanan mo. Kahit raw po yung pagkatalo ni Manny Pacquiao, may kinalaman ako dyan. Hindi ko naman pwede sabihin, bakit pwede ba namin pagtalungan ni Pacquiao si Floyd Mayweather? Anyway po, sa totoo lang po, no, marami nagtataka, bakit daw hindi ako napipikon? Sabi ko, kung talagang trabaho na nila, yung bang pinagkakakitaan niyang pangalipusta sa akin, siguro dagdag na rin sila sa employment statistics natin. No? Pwede na rin pagtsagahan niya mga yan. Pero sa kabila po nito, naniniwala po ako, hindi malilin lang ang Pilipino, maski ilang araw pa sila magsinungaling at minute-minuto magsinungaling. Hindi natin isusuko ang lahat ng tinatamasa nating pagbabago at hahayaang mabalik tayo sa dati. Tulad nga po ng anumang pananim. Kailangan natin diligan ang pagbabago ito, kailangan itong bantayan at talagaan para masigurong tuloy-tuloy ang pagyabong. Hindi pwedeng makontento na lang tayo sa naabot natin ngayon. Hindi pwedeng pabayaan na lang natin at panoorin ang mga pangyayari. Gaya na lagi, nasa kamay ng Pilipino ang kapalaran ng Pilipinas. Tiwala po ako, tulad noong 1986 sa EDSA, noong taong 2010 at pagdating ng 2016, nariyan pa rin kayo upang siguruhing maipapagpatuloy ang mga nasimulan natin. Ang ating hangad, huwag nang bumalik pa sa bulok na sistema. Bagkus, magtuloy-tuloy ang mabuting transformasyon ng bansa at wala pong ibang paraan para matupad ito kundi sa pagtutulungan ng lahat ng Pilipino sa amang bahagi ng mundo. Kaya kasabay ng pagkayod ninyo sa kanya-kanyang trabaho o negosyo, narito naman ang pamahalaan ninyo, tinutupad ang ipinagkaloob ninyong mandato, ang maglingkod ng gusto at totoo sa tunay na mga boss.
walang iba kundi ang sambayanang Pilipino. Ito po ang mismong dahilan ng pagbisita natin dito sa Amerika at sa mga susunod na araw o kinabukasan sa Canada. Ito ang katwiran ng patuloy nating pagtataguyod ng mabuting pamamahala sa gobyerno at paghahatid ng nararapat na serbisyong panlipunan sa bawat Pilipino. Ito ang diwa ng pagsusulong natin sa kapayapaan, kaayusan, kaunlaran sa Mindanao at sa buong bansa. Bawat sandali po ng paglilingkod, sinusulit natin ang pagkakataong makapagatid ng higit na oportunidad sa Pilipino. Nang sa gayon ay mapanghawakan niya ang kanyang sariling kapalaran. Kaya mga boss, patuloy lang natin iakbang pasunong ang daang matuwid. Patuloy natin pagandahin ang bansang pinakamamahal natin. Patuloy natin abutin ang Filipino Dream. Isang Pilipinas na sagana, hindi lang sa sigla, sa sigasig at sa kabutigang loob, kundi maging sa pagkakataong paunlarin ang sarili, ang bansa at makiambag sa pagangat ng buong mundo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat.